Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan ng Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Sapagkat marami kayong inutang na buhay, magpakabuti na kayo. Magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Sodoma at Gomora ay mga lungsod na napakasama noong panahon ni Abraham. Dahil sa kanilang kasamaan, pinaulanan sila ng apoy at sinira. Kaya ang Sodoma at Gomora ay larawan ng masasamang lungsod na sisirain ng Diyos. Yan ang tawag ni Propeta Isaias sa mga tao sa lungsod ng Jerusalem, na sila ay Sodoma at Gomora. Pero paano sila masasama? Nagsasamba sila sa Diyos. Noon ang paraan ng pagsamba sa Diyos ay paghahain ng tupa at mga baka. Ang mga ito'y sinusunog nila sa altar ni Yahweh. Ginagawa nila ang pagsusunog ng mga paghahain sa panahon ng kanilang pista, tulad ng bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Mahilig ang mga tao na maghain ng mga hayop na susunugin at magdasal sa templo. Ngunit, sabi ng Panginoon, kahit kayo ay manalangin at manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Bakit ba? Kahit na sila ay nagdadasal, sumasamba, naghahain, bakit sila tinawag na Sodoma at Gomora? Kasi patuloy sila na sumasamba sa Diyos, pero nang aapi naman sa kapwa at pinababayaan ang mahihirap. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, talikdan na ninyo ang masasamang gawain at magsimula na kayong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan at tulungan ang mga balot ulila. Madalas, kapag sinasabi natin na tayo magpapakabait, ang agad na naiisip natin ay magsimba na ako, magdadasal na ako, magbabasa na ako ng Biblia. Ang kabaitan na naiisip natin ay ang paggawa ng panrelihiyoso o pangsimbahang gawain. Ang mahalaga sa Diyos ay ang ating ginagawa sa ating kapwa. Kaya ang pagpapakabait ay nangangahulugan na huwag nang mang-aapi sa iba, huwag nang mangbuli, huwag nang manloko o magsinungaling. Pero hindi lang yan ang pagpapakabuti, na ibig sabihin huwag gumawa ng masama. Kasama din sa pagpapakabuti ang paggawa ng kabutihan, ang pagtulong sa mga dukha,
ang pagtanggol sa mga mahihina tulad ng mga balot, mga ulila. Yan ang hinahanap ng Diyos. Kahit na ginagawa ng mga Israelita ang mga gawaing pansamba, tinatawag pa rin sila na Sodoma at Gomora. Hanggang pansamba ang gawa nila. Hindi ito umaagos sa katwiran at pagtulong sa mga mahihina at mga inaapi. O Diyos, ako'y pansinin mo kapag tumatawag ako sa iyo. Sisikapin ko pong pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, at tulungan ang mga mahihirap.